guys! Okay, for today's video ay sasagutin ko na ang mga katanungan kung paano ako nakarating dito sa Canada habang kumakain ng pinya. So guys, ang dami na nagtatanong, mga nagme-message pa yung iba noon na kung pwede daw i-share ko kung paano ako nakarating dito para siguro syempre ma-inspire naman kayo sila kung may mga magkaroon ng idea. So, yun na nga guys, naisip ko, dahil mag-11 years na ako dito sa Canada guys. Tomorrow, March 20, 2013, ako dumating dito sa Canada. Mag-11 years na ako dito guys. Wow, thank you so much Lord. So, ayan, pag-uusapan natin at ikukwento ko po sa inyo kung paano ako nakarating dito sa Canada. So, ayan guys, habang nagkakwento tayo kung paano ako nakarating dito sa Canada, ilalagyan muna natin ang asin ng ating pinya para lalong sumarap, hindi ba? So, ayun, nakarating ako dito sa Canada sa pamamagitan ng Hong Kong. Yes po, nag-Hong Kong muna ako. Nagtrabaho muna ako sa Hong Kong ng almost 3 years. So, ayun, pagdating ko ng Hong Kong, ang dami kong nakikita, nababalitaan na nag-apply dito sa Canada at ang bilis lang pag nasa Hong Kong ka. So, ayun guys, kaya napagpasyahan kong mag-apply dito kasi kapag nasa Hong Kong ka, kailangan mga at least 1 year experience ka noon tapos pwede ka nang mag-apply papuntang Canada. Tapos yun nga guys, ayun, nag 2 years na ako sa Hong Kong. Ang dami ko nang nakikita ang nalalamang mga nag-apply sila dito. Tapos sabi ko sa ate, gusto kong itry. Gusto ko talagang itry kasi okay naman yung mga requirements. Pasok naman ako sa mga requirements na para makaano dito sa Canada. So, ayun, talagang lakasan ng loob, guys. Kasi noon, di ba, hindi pa talaga as in super sikat yung Facebook, yung mga Google na yan. So, talagang wala akong ka-idea about Canada. Wala talaga akong idea about Canada. Talagang lakasan lang ng loob. Ang bata ko pa nun, guys. Ang bata ko pa nun. Hindi naman masyadong bata. Medyo lang. Ayun, lakasan ng loob. Tapos, ayun na nga, nag-apply ako guys. Wala pa akong pera noon kasi ang mahal din talaga ng guys, ng placement fee. Siguro mga nasa 240,000 din ang nagastos ko lahat-lahat. So, wala akong pera. Tapos, sa Hong Kong kasi, uso din naman yung mga loan. Maglo-loan ka dun sa, basta may mga maraming nagpapaloan doon, mga Pilipino din. So, ayun, may nakuha naman akong garantor. Ayun, nakapag-loan ako doon guys. Kasi saan ako kukuha ng mga 240,000, diba? Magkano lang naman ang sahod sa Hong Kong. Tapos, diba, marami ka namang gastos. So, ako nag-loan ako, na-approve. Tapos, ang bilis lang guys. Nag-apply lang ako. Tinry ko lang talaga. Nag-apply lang ako may application form. Tapos, ayun, hiningi yung mga requirements. Tapos nakapasa naman. Tapos siguro alam nyo guys, God is really good talaga. Kaya sinasabi ko talaga na be specific ka talaga sa prayer mo. Kasi sabi ko talaga, kasi diba as in, hindi ako magaling magluto, hindi ako magaling mag-alaga ng bata. Kasing alaga namin sa Hong Kong, pagdating ko ay mga 6-7 na. So medyo malaki na, hindi na talaga siya yung, alam mo yung assistant na lang, diba? Assist mo na lang siya. So, assistant lang yung kailangan ng bata. Hindi yun yung mga, pa talaga, mga toddler. So, talagang pinag-pray ko kay God na sabi ko, Lord, mag-apply ako sa Hong Kong. Please, sabi ko, bigyan mo ako ng amo na iisa lang ang anak. Yun talaga ang sabi ko sa kay Lord na, please Lord, bigyan mo ako ng amo na iisa lang ang anak. Tapos medyo malaki na, like mga 7, mga 6, 7, 8, mga ganun. So ayan, God is really good talaga guys. Pag talagang will niya, ibibigay niya talaga sa tamang panahon. So talagang, alam niyo, napaka-answered prayer ko talaga. God is really good talaga guys. Kasi, yung siguro mga after 1 month or mga, basta ang bilis lang kasi talaga. So, July 2012, hindi ko talaga makakalimutan, guys. Kahit makakalimutin na ako dahil sa mga anesthesia. Pero, yung mga espesyal na mga araw, na mga dates, hindi ko talaga makakalimutan.
So, July 2012 ako nag-apply. Nag-try lang na mag-apply. Nakarating ako dito ng March 2013. So, July, August, September, October, November, December, January, February, March. So, 8 months processing. 8 months lang guys. Ganun kabilis sa Hong Kong. So, siguro pagka next month, or mga, pagpalagay mo, mga after 2 months, ganun, nag-ano ang agency sa akin na meron lang amo na interesado sa akin. So, ayun, pag off ko, kasi ang galing lang guys, kasi ang off ko doon Tuesday. Tapos, yung mga office doon, di ba, sa mga embassy, sa mga immigration doon, sa mga ano doon, is weekdays din. So, talagang easy lang sa akin na mag-ano, kasi Tuesday ang ano ko, open lahat. So, ayun, nung pag-off ko, yun, nag-video call kami. Hindi video call pala, tawag lang. Hindi ko pa sila nakita. So, talagang tawag lang. So, yun, sinabi na yun yung trabaho, yung ganito yung alaga. Tapos, parang, nagustuhan ko guys, nagustuhan ko siya agad kasi, yung, alam mo yung pinagdarasal ko, talagang parang, sana ibigay mo na Lord, kasi ito na yung inaantay ko, ito na yung pinagdarasal ko, nasabi ko, ganito isang ano nga. So, God is really good dahil nagustuhan after interview, siguro mga makalipas yung mga ilang araw or mga ano, may update na hayon, interesado sila sa akin. Gusto nila akong kuning nani. So, ang alaga ko guys ay isang batang lalaki, 8 years old na. So, ayun talagang, ay grabe, hindi ko maipaliwanag kasi napakabuti ng Diyos talaga sa buhay ko. Sa buhay natin actually guys. Talagang, ayun, isang alaga lang, tapos 8 years old na. Oh my God. Ang bilis lang guys, lahat ng mga ganun, mga medical, so gano'n na, di ba? Para maging maikli na ng ating kwento, ay dumating ako dito ng March 20, 2013 dito sa Canada. So, ayun, pagdating ko dito guys, napaka-easy ng buhay ko. Totoo talaga. Ayun, gigising lang ako ng, napakabuti ng Diyos. Gigising lang ako ng mga 7 I think, para ipaghanda ng breakfast yung alaga ko. Pagkatapos niyan, aalis na sila, hindi ako naghatid sundo, hindi katulad ng mga ibang nani na, ang ano ko kasi dito guys, pagdating ko dito, live-in caregiver program. So yun yung program na, ko, at saka yung live-in caregiver program, priority talaga ng government na after 2 years, bibigyan ka pwede ka nang mag-apply ng permanent residence. So, yun talaga yung, as in, kumbaga priority talaga yung mga, live-in caregiver. Hanggang ngayon, guys. So, ayun lang, very easy lang talaga yung pagdating ko dito sa Canada, spring na yun. Tapos, patunaw na rin yung snow. Parang katulad din talaga nito, guys. Patunaw na yung snow. Tapos, pagka next week na naman magsusnow, I'm a very innocent ka, very ignorante ka, kasi talagang kasi ngayon, pag hindi ko alam, Google ako agad, diba? Pero noon wala talaga akong idea na, pwedeng i-Google pala kung kamusta ang Calgary, kung ano ba yung sa Calgary or sa Canada. Wala talaga, wala sa isip ko. Kaya dumating ako dito ng parang walang So, ang sumundo sa akin ay ang amo ko. Hindi ko siya kilala dahil walang namang pinakitang picture sa akin. Tapos sa airport lang, sumulat lang siya sa bond paper na Lenny, pangalan ko. So, yun. Ang bait nila, guys. So, parang Indian yung mga amo ko. Pero of course, na sila dito, alam nyo na, basta mababait sila. Dito na sila lumaki. Tapos, ayun, napaka-easy ng buhay. As in, very easy talaga yung life ko. Gising ako mag-start ako ng 7 kasi aalis sila ng mga quarter to 8. So, pag-prepare ko lang ng breakfast, ang alaga ko, yung lunch niya, minsan naka-prepare na, ilalagay ko na lang sa lunchbox niya, na-prepare na ni amo kong babae, titignan ko na lang sa ref, yun doon naka-prepare na. So, alis sila ng mga quarter to 8. So, babalik sila ng mga alas 4. So, from quarter to 8, hanggang alas 4, ako lang mag-isa sa bahay, guys. As in, anong gagawin ko doon? Kasi wala namang maliliit, hindi naman makalat ang bahay, kasi malinis naman yung amo ko. So, alam mo yung buhay na very easy talaga, as in super duper easy talaga. Ang sarap ng buhay ko talaga, pagdating ko dito. Hindi ako syempre, siguro normal lang yung homesick, pero yung parang awang-awa ka sa sarili mo, hindi ganun talaga, guys. As in, talagang maninibago ka lang kasi panibagong culture, ibang environment na naman. Pero hindi talaga ako nag-adjust, sa totoo lang. Maliit na adjustment lang din talaga siguro kasi ang babait ng mga tao dito, guys.
As in, super bait. Palabati sila. Basta, ang babait talaga nila. So, ayan, yun ang kwento ng aking buhay kung paano ako nakarating dito sa Canada, guys. So, ayan, nag-Hong Kong po ako. So, sa mga nagbabalak na magpunta dito ng Canada. Pero I think, guys, noon, I think, siguro kung maka 72 units or second year college ka lang pwede. Pero kasi ngayon, guys, parang medyo strict na sila, tumas na ang level konti. So, as far as I know, third year or fourth year college ka dapat, or yun yung dapat yung natapos mo kung mag-apply ka ng dito. Kasi i-assist yun i-assist yung mo guys, yung tawag nito, yung course mo, yung pinag-aralan mo. So, yun lang. So, yun yung maipapayo ko sa mga nagbabalak na pumunta dito. As far as I know na, kung gusto nyo guys, mag-Hong Kong muna kayo. Pero dapat guys, siguro nyo piliin nyo na may alaga kayo. May alaga kayong bata. Kasi, para makapag-apply kayo dito ng nanny. Or pwede din alaga ninyo matatanda sa Hong Kong kasi pwede din kayo dito mag-alaga ng matatanda. So yun, kasi priority talaga nila yun guys. Yung mga nanny dito, mapabata man yung alaga mo or mapapatanda. Basta caregiver ka dito ay talagang priority ng gobyerno. After 2 years talagang makaka-apply ka ng iyong PR. So yun na nga guys, diba natapos So, dumating ako ng tapos, after 2 years, nag-apply ako, ginather ko lahat ng mga requirements ko para sa aking permanent, open permit and permanent residence. So, ayun, after 2 years, ginather ko, nung naipasa ko na, after 3 months, guys, lumabas na yung aking work permit, open work permit. Pagkatapos noon, after a month, September, kasi May na ako nag-apply guys. May 2013 ako pumasa, o diba guys? Sabi ko sa inyo, memorize ko talaga yung mga dates and year. May na ako nag-apply. May, June, July, August. So, August na open permit ako. Open permit, ibig sabihin, pwede kang mag-work kahit saan. So, anytime kung gustuhin ko, pwede ako umalis doon sa amo ko. Pero nagstay pa rin ako doon sa kanila. So, ayan, nagstay pa rin ako sa kanila. Kasi of course, bakit mo sila iiwanan agad-agad? Hindi ba? Napakalaking utang na loob ko sa kanya. Hanggang ngayon, as in, sobrang tinatanaw ko ang utang na loob ko talaga sa kanila. Guys, so, ayun. Pagkatapos noon, September, pagka next month, na PR na ako guys. O ayan, 4 months lang talaga ang application ko. Na PR na ako. Diba? Hanggang sa... So, ayun guys. Ayun, thank you so much talaga. Yun lang aking kwento muna sa ngayon. Kung paano ako nakarating dito sa Canada at kung paano ako na PR dito sa Canada. And of course, guys, ngayon syempre Canadian citizen na kami dito. So, sa next kwento na uli guys, yung paano kami naging Canadian citizen. Bye! Thank you for watching! Hope you enjoyed! Bye-bye!